Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. PM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan, doon tayo nanggaling kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Hindi ko kilalang personal yan para sa pagkakalam ninyo. At ang pagpili, sabi ko nga, ng mga karapat-dapat manungkulan sa ating pamahalaan, nakabase dapat yan sa track record. Kung ano yung kanyang track record, doon tayo magbabase. Sino ba ang lumaban dito para sa Pilipinas? At sa mamamayan? Di ba si Justice Carpio lang? Mga kaibigan? Oh. Alimbawa, tatakbong senador yan. Sabihin niyo sa akin, kung ako mali na, ano ba, tatakbong senador, kung ayaw, pilitin natin. Napakahirap ng humanap ng, ng matino, umasa na lang sa pangako. Aasa ka na lang sa sasabihin. Siyempre, lahat ipapangako niyan, ultimo mga asawa niyan, ipapangako, bibigay sa atin manalo lang pero wala namang gagawin yan, di naman tutuparin Siyempre, kailangan na may bigay niya asawa niya sa atin. Di ba? Yan ang mga politiko Lahat pinapangako niya, mga damuhong yan Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino dyan sa Senado pwede mo itapat kay Carpio? Yung pagiging honorable, mga kaibigan. Yung kagalang-galang. Hindi tayo babastusin. Di ba? Mga kaibigan, sino dyan? Tito Soto. Tingnan mo nga, ikumpara mo nga. Senate President, halimbawa, Senador si Carpio. Sino dyan? Sige nga. Wala, di ba ako, tataya ako sa inyo Wala kayong maipapantay dyan Ngayon sa ngayon, wala pa. Walang partido. Kaya hindi tayo dapat tumitingin sa partido. Kasi hindi naman yung partido ang magpapatakbo ng gobyerno Yung nasa partido, di ba? Kaya immaterial yun Ginagamit lang yung partido. Lalo ngayon, dito sa atin, ang partido, alam nyo kung ano, ang talagang tunay na partido lang dito, yung partido, party-party. Pagkasama ka sa nakaupong partido, makakaparty ka. Party-party sila, di ba? Nagpapartihan sa mananakaw. Pero, ang partido, bihikulo lang yan
Kumbaga, sasakyan mo lang yan eh. Para magkaroon ka ng makinarya sa pagtakbo mo. Oh, makinarya, yung sa kampanya yan, di ba? Pero, wala yan. Partido. Pagka yan ang pinilit natin sa kultura ng Pilipino, walang mangyayari sa bansa natin. Yan partido, itrato lang ninyo na bihikulo ng isang kandidato. Dahil hindi naman yung partido iboboto mo eh. Yung tao na nandun sa partido, parang gobyerno. Sino ba ang nagpapasama sa gobyerno? Yung nasa gobyerno. Sino ba ang nagpapasama sa batas? Yung nagpapatupad ng batas. Kaya sabi nga natin, kahit ang konstitusyon baguhin natin, at ang kukunin nating susulat dyan, kahit anghel ang gumawa niyan, sino magpapatupad? Yun ang tanong eh. Magpapatupad, demonyo. Di baliwala yung konstitusyon mo, kahit na yung konstitusyon pa natin ang pinakamagandang saligang batas sa buong mundo. Sabi ko nga, ang layunin lagi ng batas, maganda yan eh. Laging maganda layunin yan eh. Yung ano ba tawag mo ron? Yung hangarin, di ba? Laging maganda hangarin eh. Sa paggawa ng batas eh. Pero pag batas na yan eh, masama na layunin ng mga nagpapatupad ng batas. Mga kaibigan, si Carpio hindi manchado, walang mancha. Di ba? Si Vice President Robredo, wala naman mancha yan eh. Gusto lang nilang mantsahan. Di ba? Kasi nga, panganib yan sa mga papaborang kandidato ng administrasyon sa susunod. Pagka yan kung sa bagay, hindi naman kailangan ni Vice President Leni Robredo ngayon ng publicity. Dahil may gumagawa na ng publicity niya eh. Sino? Yun nasa administrasyon. Kasi akala nila, araw-araw Pasko. Akala nila, pagka lahat ng sasabihin nila habang panahon silang paniniwalaan ng tao. Di ba sabi natin? Kayo campaign manager niyan eh. Kayo pinaka-effective na maging campaign manager. Itong administrasyong ito, ni Vice President Leni Robredo. Kung wala nga balak tumakbo yan eh, mapipilitang kumandidato yan eh. Di ba? Dahil sa pinopromote nyo eh. Akala nila kasi, ang paninira, nakakasira lang. Lalo na kung walang katotohanan, nakakatulong yun para dun sa sinisiraan. Mga kaibigan. Kaya sila nagpo-promote eh. Di ba? Kay Vice President Leni Robredo para tumakbo eh. Sila nagtutulak eh. Na tumakbong presidente eh. Pinipilit mantsahan. Wala namang mantsa. Di ba? Bakit? Kasi panganib. Mga kaibigan. Di ba? Katulad ni Justice Carpio, pwedeng presidente si Carpio eh. Pwedeng vice president, pwedeng senador. Mga kaibigan, disente. Ayaw na natin yung nakakahiyang presidente. Diba? Yung pinandidirihan sa ibang bansa. Ayaw na natin yun. Hindi na dapat maulit yan, mga kaibigan. Sabi nga hindi pa kasi naimbento ang pagsisisi sa una. Lagi naman sa huli yan eh. Di ba? Ngayon, pag naimbento na yon, perfect na tayo. Di ba? Sipin mo sa una ang pagsisisi. Di ba sabi, wala namang ang pagsisisi laging nasa huli. Di ba? Wala sa una. Mga kaibigan.
Okay lang yun. Total hindi naman tayo ang gumawa ng kalokohan eh. Hindi naman tayo ang namerwisyo eh. Ha? Yung inakala natin, yun ang namerwisyo, mga kaibigan. Inakala natin makapagpapagaang sa buhay ng mga tao, pinabigat lalo eh. 'Di ba? Oh, pinahirap eh. Ang naging maginhawa lang ngayon, puro mga magnanakaw eh. May pera, 'di ba? Oh, siyempre, ba't di giginhawa yan? Tapos wala ka pang kaso. Kaya, ang pagpili natin, yun na importante. Ano tayong pipili nung magbabaka sakali tayo ulit? Ha? Huwag tayo pipili sa partido lang. O kaya nakabase ang pagboto mo dahil sa partido. Ano mangyayari doon? Kaya nga sabi ko sa inyo, kinampanya ko, Duterte at saka Robredo sa programa ko. O, magkapartido ba yun? Hindi magkapartido yun, di ba? Kasi doon ako nakatingin sa kandidato. Lahat naman ng ganyan pagka nasa pwesto na, doon mo na masusubok. May kasabihan niya sa English na kapag ka daw gusto mong subukin ang pagkatao o sukatin ang pagkatao ng isang tao, bigyan mo ng pwesto. Doon makikilala mo ang tunay niyang pagkatao. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Alam nga namang kumipwesto na si Carpio pabayang pa niya ng Pilipinas. Di lalong mas may magagawa siya. Di ba? Kung yun nga wala siyang pwesto Pinaglalaban tayo mga kaibigan Kaya hindi ako umanga sa marami dyan. May nanindigan ba ritong leader laban sa Incheck? Mga kaibigan, sa ginagawa ng China? Na invasion, pagsalakay sa atin? Sa pamamagitan ng pangangamkam ng ating mga teritoryo. At yan, ngayon, pasukan ng pasukan dito, mga sundalo nila. Palibasa, mga Pilipino, walang pagkakaisa. Sabi ko nga, sa India, di ba? Napalathala sa balita. Yung mga maliliit doon na establishmento, nagkaisa sila. Ilan libo sila? May 2,000. Di sila tatanggap ng inchik. Kahit na gaano karami pa pera niya. Hindi katulad dito inchik? Hoy, may umuupa sa akin inchik ko uupa inchik ba? Palalayasin ko muna itong mga Pilipino. Di ba? Hoy, magsilayas na nga kayo. Mga kaibigan, ganyan ang mga Pilipino. Huwag nating isapalaran. Darating ang araw, wala nang titindig para sa Pilipinas. Pababayaan na lang natin. Mapapariwara ng husto ang ating bansa, kumbaga sa babae. Di ba? Sobrang pagkapariwara sa panggagahasa. Sipin mo, Pilipino ka. Nagpunta ka sa Amerika. Dahil gusto mong mabigyan ng kinabukasan. Gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, kapalaran. Pumunta ka sa Amerika. Ang nagagawa mo, nakapagtrabaho ka, parang mga OFW rin, tsaka yung mga immigrant, ang laki ng contribution mo. Bakit? Natulungan mo gobyerno, hindi ka naging pabigat. Sa kabila nun, hindi ka na nakabigat, nakatulong ka pa. Saan? Nagpapadala ka ng mga pera dito sa Pilipinas. Tinutulungan mo ang mga
pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Di ba? Para sama-sama kayong makatawid. Di ba? Yun yung sinasabi natin na tayo laging para tayong nakasakay sa bangka. Di ba? Ay naiisa lang ang patutunguhan natin. Kaya hindi mo dapat imbutin yung hindi sa'yo Di ba? Dapat, kung ang tinapay para sa 5 tayo, tigi-tigi siya tayo, hindi yung gusto mo sa'yo yung 4. Yung isa sa 5, paghahatian ng 4. Yung isang piraso. Yung 4 na piraso sa'yo lang. Iyon ang nagagawa ng mga kababayan nating nangingibang bansa. At dahil matagal na sila ron, para nila matamasa ang benepisyo. Hindi lang naman mga Pilipino ang naninirahan sa Amerika. Lahat yan ang galing sa iba't ibang bansa. Di ba? At ang mga Pilipino, ugali na yan Pag nakarating sila ron, ang una nilang iniisip, yung kanilang mga mahal sa buhay na nandito, kamag-anak, kahit na sila, ang buong pamilya nila nandoon na sa Amerika. Ang iniisip pa rin nila, yung mga kamag-anak nila. At sa bandang huli, habang tumatanda, lalo nilang, doon nila nakikita ang pagmamalasakit nila sa kapwa Pilipino. Kaya concerned sila sa nangyayari dito. Umuwi sila rito para magbalik bayan, makita ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala. Pagkatapos, ipagbabawal ninyo. Hindi na gumagana ang mga konsulado, ang mga embassy, pero yung pera ng tao gumagana na nagpapasweldo sa kanila. Sipin ninyo, naging second-class citizen ka na ng Pilipinas sa kabila ng naiambag mo dito sa Pilipinas, mas nakakahigit pa sa'yo ang isang inchik na galing sa China. Pupunta lang ang mga rumaraket sa mga congressman, magre-request na papasukin dito sang damakmak na inchik, isang sulat. Sabihin mo, 20 pangalan ng inchik, bawat congressman. Ito, bulto-bulto kung dumating ngayon, mga inchik. Papadala mo sa Department of Foreign Affairs, sulat ng congressman. Ito si opisina ni Teddy Boy Finger, susulat na sa consulate, papadala yung pangalan na isinabmit sa kanya ng mga congressman. Bibigyan na ng visa ron. Samantalang dito, sa Amerika, pati sa Japan pala. Ito, sabi ng isang nasa Japan, matagal na nakikinig sa atin, si Gary Mann. Kapersi, yung friend ko dito, nag-renew ng passport sa online dito sa Japan. Binigyan siya ng schedule July 2021, next year pa. Ganyan ba ka-busy ang mga nasa DFA, sabi niya. Kundi mga siraulo niyan. Sabi pa raw nung iba gaano kayo karaming Pilipino rito, si serbisyo namin. Di mo kundi gago. Sabay-sabay ba yun? Pupunta sa consulate? Mga Pilipino? Iba-iba yung konsulado na yan Marami yan Bawat state yata meron yan o kaya sa katabing state. Mga kaibigan. Ang Amerika, di ba? Ang Japan, hinuhulog lang yan Hindi na nila kailangan pumunta Ngayon, obliga ka pa, palilitratuhan ka. Pwede naman yung litrato gawin sa iba di ba?
Sipin mo yan, ha? Doon, wala makapunta. Tinan mo, 2021 pa siya, schedule niya. Appointment pa lang yan. Sa Amerika ngayon, ganyan. Kaya, walang makakauwi ngayon. Ito yung season, di ba? Nag-uuwian ng mga kababayan natin para kahit papano makasalo nila. Pag dumarating yung Kapaskuhan, yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kakilala, kaibigan, wala na. Yun daw, sipin mo yun. Ang katwiran daw gaano kayo karami ritong Pilipino na sa serbisyo namin? Gago pala kayo Sabay-sabay bang pupunta yan dyan? Tsaka bakit kinakailangan magkaroon sila ng Philippine passport? Ha? Para ka magkaroon ng Philippine passport kung US citizen ka, applyan mo yung dual citizen. Gaano katagal ang proseso nun? Di ba? Kailan ka pa makakauwi? Kaya sabi nila, may mga nagsabi sa atin, antayin na lang namin mawala yan. Nakaupo ngayon. Di ba? Ganyan lang kalakaran dyan na gusto nila Yung iba naman, sabi, pagod na ho kami sa nangangawit na kami sa mga nangyayari at naririnig namin dyan sa Pilipinas. Ngawit na kami. Mga kaibigan, ayan ho, di ba, ang Boy Scout, tinan mo yung MMDA na yan. Hindi pa tayo full blast. Kumbaga yung balik sa normal, di ba? Pero lintik po ang traffic, di ba? Dahil pinagsasara yung mga U-turn slot na naman. Iniba na naman, binago na naman. So yung batas nila ritong huhulihin ka, nakadepende lagi sa kanila Kung kailan kanila gustong hulihin. Kung magkamali ka ron, di ba, huli ka. Wala na naman, traffic, nagkabuhol-buhol. Wala na, hindi na umuusad ang traffic yung mga naghahanap buhay. Gamit, sasakyan. Hindi na sila kikita. Akala nila kikita sila dahil pinayagan na sila na makalabas. Makapaghanap buhay. Yung pala, ubusin lang panahon nila sa lugi pa sila. Tingnan nyo? Di ba ang motto ng Boy Scout laging handa. Di ba? Boy Scout, laging handa. Ang MMDA, tsaka itong administrasyong ito, anong motto? Kung ang Boy Scout laging handa, sila laging palpak. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na suwak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes dito sa DWBL 1242. Lapid Fires
Live Jamming, hosted by Kap Percy Lapid. Live Jamming. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy tayo, batiin muna natin yung mga may birthday ngayon. Laba dyan? Ha? Oh, kasi minsan nababasa natin yung comment, huli na, di ba? Birthday daw ngayon ni Helen Kaniga ba yan o Kaniga? Ha? Kaniga, Pantalyon. Helen Kaniga Pantalyon. Ba, 77th birthday po ha. Helen Kaniga Pantalyon ng Samar. Pero alam nyo, birthday din po ngayon ng kababayan nating si Bon Sumera sa Turkey. Ha? Nasa Turkey ito si Ginoong Bon Sumera. Birthday niya rin. Ito, binabati natin siya ng happy birthday dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan. Narito po ang ating pagbati sa mga may kaarawan kay Bon Sumera at kay Helen Kaniga Pantalyon ng Samar. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Kap Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yung bang ipinorward ko kanina na video ng mayor sa Tokyo, babae, nandyan? Hindi mo nakita? Dapat maipakita natin yun Merong isang mayor sa isang lugar ewan ko kung saan sa Tokyo yan, sa Japan yan, meron siyang panawagan sa mga Pilipino. Yan pwede ba natin ipakita yan? Kasi ngayon, ito ang ganito sila magpatupad ng mga protocol, ng mga tuntunin. Ang Japan nakikiusap ang gobyerno. Hindi yung tinatakot ang mamamayan. Doon sa kanila, nakikiusap sila sa mamamayan. Yun ang malaking pagkakaiba sa administrasyon ngayon. Dito, may papatupad lang na akala mo kung mga sino, dyan sa MMDA, di ba? Kung makasinghal, yung si Nibriha, di ba? Yung Rob, ano ba yung isa? Garcia ba yun? Tapos dadagdagan pa ng bunganga ni Pialago, mga kaibigan. Ito sa Japan, inihiling nung governor, kasi tumataas na naman ang kaso ng COVID sa Japan, mga kaibigan, itong kanilang gobyerno, ang governor nila sa Tokyo, nakikiusap sila sa mga may-ari ng mga bars at saka restaurant, na kung maaari, paigsiin muna yung working hours.
ng pagbubukas nila at nakikiusap na yung mga residente manatili muna sa bahay hanggang maaari, hanggat maaari, dahil nga sa taas biglang pagtaas ng kaso ng coronavirus na naman. Ito ang panawagan ni Governor, ano pa pangalan nung Governor Yuriko Koike. Yan, sabi niya, we need to have everybody cooperate to prevent further spread of the virus in a tough, concentrated way. Yan. We realize this is an extremely important time of year for business owners. But if you don't stop this now, it's just going to continue. Sa mabuting pananalita. Hindi ho sila nananakot. Katunayan ito, isang mayor. Hindi ko lang alam kung saan ito mayor, pangalan nito, pero mapapanood naman ninyo. Ito'y panawagan niya, maiintindihan nyo. Kahit ho siya Haponesa, maintindihan nyo kanyang panawagan. Siguro medyo matigas ang ulo ng mga kababayan natin Pilipino o kaya gusto nilang makarating yung mensahe. Pero nakita ninyo ang paraan ng mga pananalita nila. Wala hong nambabastos. Katulad dito ay ATF. Nambabarako. Sila Anyo, di ba? Sino-sino. Nananakot Lagi may pananakot, mga kaibigan. Talagang parang kay Hitler, panahon ni Hitler. Eto, pakinggan ninyo. Kaya nyo maintindihan, Tagalog, isipin mo. Nagsikap pa. Gumawa ng Tagalog para maunawaan lang siya. Eto, panoorin nyo at pakinggan nyo. Kahit tayo'y masa mga pagtitipon at pagtiriwan, lagi pa rin nating isagawa. Ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, pagsunod sa social distancing, at pag-iwas sa 3Cs. Magtulungan po tayo na maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Ayon sa slogan na iwasan mahawa at huwag manghawa. I have a coin I think you might Napanood be nyo, interested in. napakinggan ninyo. So, Nakita steel ninyo, pen. ganun ka-courteous Di ba? Pinakikita nila na talagang meron silang pagsisikap na na gawin ang pagpapatupad. Hindi sa pamamaraang sila po ay nananakot. Katulad dito. Kailangan barrier Kailangan face mask Yung mga pag walang face mask, hulihin. Ito mga pag-iisip nitong mga taong ito, hulihin daw agad. Lahat hulihin Walang hindi uhulihin dito Eto, nakita ninyo, may pakiusap, pati itong binabasa natin, di ba kanina, yung governor. Kasi nga, tumataas. Dyan sa Japan, kahit na tumaas yung kaso dyan, sandali lang yung araw lang ang bibilangin, di ba? Linggo, hindi sila makakalabas. Tapos pinapayagan na ulit, di ba? Sumusunod naman ng tao, mga kaibigan. At saka dyan mas marami yung lumalabas, di ba? Marami ang lumalabas ng mga tao. Hindi katulad dito, talagang nag-iingat ka muna bago ka lumabas. Maliban na yung talagang mga hindi makakaiwas na pumasok sa trabaho. Pero yung mga makakaiwas, hindi pumapasok, work from home, di ba? Hanggang ngayon, mga kaibigan. Tinatakot pa doon, nakita ninyo, nag-aral pa mag-Tagalog, di ba? Sinulat niya, binasa niyang mabuti. Siguro may mga kaibigang yan.
kwando, mga Pilipina, di ba? Oh, nung nakatira doon. Siguro kaya niya ginawa yan. Kasi nga, itong panawagan ng gobernador, yung mga bars, restaurant, karaniwang mga Pilipino dyan, ganyan ang trabaho di ba? Restaurant, bars, di ba? O, tingin si Jorge Beichong na kaibigan natin doon sa Tokyo, di ba? O, katropa natin. Yan, sa restaurant din ang trabaho niyan. Ano yun Chef yun Ha? Chef. Oh. Ito nandito sa MMDA, shit. Ang layo. Mga kaibigan. Yung si Jorge Beichong chef, chef. Di ba? Yun ang bigkas yata, no? Chef. Itong mga nandito, puro shit. Mga bullshit. Yan po. Ano kaya balita dun sa... Kasi may kababayan tayong mensahe sa atin, nagpadala ng mensahe kaugnay nung ibinalita natin na isa po sa malapit na pulis sa airport police, malapit daw ito kay General Manager Edmond Real. Ang binalita natin kahapon ito ang sangkot sa droga, mga kaibigan, ayon mismo sa PIDEA. Ang pinagtataka natin, ano ngayon ang naging aksyon dito? Alam nyo, yung nag-message sa atin, kinumpirma niya pa Kung totoo, sinasabi natin siguro, meron siyang kakilalang airport police. At tinanong niya, kilala mo ba niya ito? At may balita na yan sangkot sa droga. Kinumpirma sa kanya Kasi narinig niya rito, di ba? O kinumpirma sa kanya nung kakilala niya na sangkot nga yan. At nasabi pa, naibalita pa sa atin, taga-Pasay daw pala ito. Taga-Pasay City itong, ang pangalan Joseph Eric Miranda, alias Jong, na nasa listahan po ng Interagency Drug Information Database ni Presidente Digongyo, na ayon sa PIDEA ay involved sa illegal drugs activities sa National Capital Region hanggang sa mga sandaling ito. Ito kaya'y tinanggal, hinuli. Ba't hindi nyo hinuli? Diba? At bakit itong si General Edmond Real may mga tauhang ganito? Bakit ka kumukuha ng mga ganyan at hindi pa yan? Ito'y na-promote na tenyente sa airport police. Si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Nuulit po natin ang ating pagbati sa mga kababayan sa Amerika ng Happy Thanksgiving Day sa inyong lahat. At binabati rin po natin si Marie Moral ng Qatar at ang mga kasamahan niyang nakikinig at nanonood sa ating programa. Gabi-gabi daw po yan o pagkagising nila kasi advance pala tayo ng 5 oras sa Qatar. So, habang tayo'y nagpo-programa, sila'y minsan ay natutulog pero hindi raw nila pinalalagpas yan. Pagkagising ay nanonood na sila ng ating programa sa YouTube. Si Mirna Guillermo po ng Chicago, binabati rin natin ng Happy Thanksgiving. At si Roxanne Rankin, ang kanilang buong pamilya dyan sa Florida ng Happy Thanksgiving Day. Sa atin mamaya yan, Huwebes. Sa kanila Biyernes na natin dito, Huwebes nila, yun ang kanilang, kasi pang last Thursday pala yan, huling Huwebes ng Nobyembre, taon-taon. Si Chopilo Santiago, binabati po natin ang ating mga katropa
sina June Gase sa Guam, ho. Dating bokalista ng Abracadabra, si Walden Kihamberry at ang kanyang pamilya sa Guam. Musician din pong buong pamilya niya, si Denver na nasa Malaysia at ang kanyang Malaysia na wife na si Suwani, singer din po yun. Hanggang sa Manugang, singer eh. Ngayon, sa Tokyo, Japan, si Jorge na Beichong, nabanggit na natin kanina, sa Italy, si Joel Diaz at si Carolina Luge, Rosita DC, Ella Samson Albiar, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Maita Basilio, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si Andres Bonifacio ng Michigan, si Leo Villena ng Thailand, musician din po yan. Jovito Lial, si Maria Dolores Santos sa London po ay nanonood sa atin. Norberto Trias ng Cavite, Baste Sebastian, Virginia Parkinson, Abet Tolentino, Isplaki Tony ng West Covina, California, Reggie Marquez, Gilbert Arago, Arnold De La Paz, Laini May Abrenica, Willie Gaila, Rodrigo Jelly, Eric Partosa ng Reno, Nevada. Kanina nga pala, ibabalita ko lang sa inyo, nakita ko kasi dun sa post niya, meron siyang bagong composition na available sa Spotify. Instrumental. Nakita ko, tinawagan ko, naalala ko, si Tata Ernie Delgado. Kilala niyo ba si Ginoong Ernie Delgado? Yan po original gitarista ng Electromaniacs. Simula pa nung kasama nila si Jose Mari Gonzalez, di ba, sa mga pati sa pelikula eh. Di ba, maraming pinasikat niya ng magagandang instrumental, di ba, yung Faithful Love, di ba, mga ganon. Meron ho siyang bagong ngayon, composition, mapapakinggan ninyo sa Friday. Kausap ko kanina, nasa Las Vegas po pala siya ngayon. 1 taon na raw siya ron dahil na-lockdown siya. Hindi naman ho siya magtatagal sana na-lockdown dahil po sa Kaya sabi ko, pwede bang maiparinig natin sa mga nakikinig sa atin iyong bagong pumayag siya at nagpapasalamat pa siya. Sabi ko, pwede ko rin bang ibalita na nandiyan ka ngayon sa Las Vegas? Oo, sige, basta Matandaan ninyo, nung nag-uumpisa ang live jamming ko, gines ko sila. Yung buong grupo ng Electromaniacs, pero iba na yun yung hindi nakasama siyempre, patay na si Jose Mari Gonzalez. Ilan na lang silang original doon. Kasama nila si Lenny De Jesus, yung dating cabinet member, di ba? Tsaka si Lenny De Jesus. Ayan po mga kaibigan. Sila yung mga una kong naging guest noon. Abangan ninyo sa Biyernes po, pagkatapos ng Lapid Fire, ang ating live jamming, 11 to 12:30 midnight po yun. Ang Lapid Fire po 10 to 11. Ayan. Sa Biyernes, itatampok natin mga folk singer Tsaka siyempre, ang The Rhythm of Three. Si Rodolfo Himor, Pepito Medina, Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Canada. Si Nanding Cruz, Niloy, si Niloy natin
si Junjuming Akabayo, si Romualdo Pascual from Las Vegas ay nanonood kasama ang kanyang may bahay si Luz Morales Pascual. Si Manuel Cunanan, Placido Corbito, Ernesto Mangahas ng Bacoor, Cavite. Meron naman akong kilala, Pangahas. Marami niyan. Ha? Ito naman, Mangahas po ito. Si Jojo Tolentino, Ferdinand San Juan, Rogelio Miren, Honorio Reyes, si Zach Magat, Alex B. Sausa, Alvin Rebadulla, Charlie Delfin Espinosa, Tony Aguila, Louis Reyes Panganiban, Mercy Destura, Noli Jacinto, Glefel Cerote, Maria Cruz, Gerardo Borbon, Renato Espiritu, Prisjo Lapis, Eden Katindig Kiocho, Epi Daag, Larimet Pascual, Jermaine Isidro Aguila, Oswald Cortez Santos Jr., Cindy Fuentes, Hernando Manawis Jr., Jesus Alfonso, Jun de los Angeles, Elmer Giao, Renato Espiritu, Mateo Nova, Armando Valencia, Ramon Santos, Jess Pontillas, Teresita S. Aguinaldo, Edna Chico Pantanilla, Alice Nacario, Ronald Resulta, Catherine Elicuen, Teodoro, Danilo Ramos, Jason Kidd, Rosel Soriano ng Madrid, Spain, Marie Orosa ng Quezon City, Priscilla Mercado Uy, Angelito Pangan, Elisa Felix Devina, Ronald Rus Batocabe, Alex Umali, Enchong David, Edwin Suarez, Tere Gonzales, Jose Aquilino, Cristiano Bangnaldo, Alexian Saint Alexius, Saniel Pantalyon ng Samar, Jermaine si nabati na natin to, si Lourdes de Vera, Jovet Almeda, Cholo Nieto, Gariman, Nante Llanes, Alia F. Cañete, si Elsa Juneda, malapit na tayo singilin, si Joey Regalado, si June Perin, Violeta Calma Bandian, Romeo Peralta 5, Ledge Chulbo, pati sa radyo nakikinig to, si Ledge Chulbo na musician din, Emelito Policarpio, Eddie Rodriguez, Alex Suico, Pio Astorga, Ziljan Versosa, Ireneo Oclarit Madera Jr., J.R. Madrigal, Joey Regalado ng Los Angeles, California, Jaime Mariano, Canoel Binoya, at saka si binabati natin si Kajun Mariano, dati hong mahusay na aktor, si PBA legend, Ray Lazaro ng Miami, Florida. Ba, mga idol to. Si siyempre si di ba? Ating idol din sa dati Toyota. Si ano nga pangalan? Yung PBA legend. Si Ginoong Ricky Relosa, idol natin, di ba? Yan, mga basta player ng basketball, mga idol yan. Si
ba pangalan? Kalimutan ko, yung taga Bulacan. Si J.R. Madrigal ng Southern California na proud Calapeño. Si John Narciso Llarena, Reynaldo Isaga, June de Los Angeles, Ito Esquillo, Junicio Porras, Steve Maranan, musician, si Gracie Corbito, Eduardo Bautista, mga kaibigan na, si Greg Veluz Jr., Luz Bimin Romana, Mir Hernandez, Nante Llanes ng Bay Area, California. Si binabati ko rin si Hector Ponasier dyan sa New York, kaibigan natin. Si Nixon Nang Torres ng New York din. Tsaka yung kanyang may bahay, si Mary Jane. Jerry Baleros, ayun, nanonood sa atin. Basketball player din niya ng UST naman. Antonio Silvestre ng Santa Ana. Si Jimmy Corpus, si Kagawad Elena Ilyasar Kalunsag at ang kanyang husband, si dating chairman, dyan po sa Santa Mesa, Boy Kalunsag. Lourdes Simon Sigua, si Salvador Casenas from Vallejo, California, si Mamu Moon, Osias Catalan Olvido, Noel Ponce, Wilson Barayro Karingal ng Rome, Italy, si Jobet Almeda, Jimmy Corpus, Wilma Aquino, Romeo Peralta, 5, Neil Barbo Baculanlan, Diego Bandido, Simon Comedia, Ariel Ramos, Herman Gumiran ng Canada. Yung iba ho, sa Canada kasi wala na tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y magbabalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong live streaming, mapapanood tayo sabay po yan alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito sa bayan ko, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang Yumaga! Greco! Belgica! ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal.